kung hindi lang makakatulong talaga sa mga mahihirap, wag na po natin insultuhin. Dahil para namang sinasabi nyo na masyadong marangya pamumuhay nyo, kaya kayo nagugutom. Wag naman po. Wala pong gustong magutom. Talaga lang pong mahirap ang buhay. At saka, uulitin ko po hindi po talaga gagana ang ating economic planning kung hindi nakabase sa realidad ang paningin ng ating mga economic planners. Alam ko masisira ang araw nyo pag pinag-usapan natin itong 64 pesos kada meal, no? Pero hinay-hinay lang naman po dahil alam naman natin na yung 64 pesos, baka sopas lang yan at kanin. So, yun nga po, no? Ang hamon ng marami, dapat subukan ng NEDA na kumain ng 64 pesos sa meal. Kami po kasi sa opisina, sa Jolly Jeep kami nag-o-order ng tanghalian. Umaabot po ng mga 130, 150 po ang kada kain namin na isang ulam, isang kanin, no? At hindi po totoo yan na pwede magkasya ng 64. Ang sinasabi nila yung pagluluto sa bahay, napakamahal din po ng mga ingredients pag ikaw ay namimili, no? Ako nga po nasa-shock, no? Talaga naman pong kada punta ng grocery, nagbibigay ng 4,000, ilang pesos punta yun. Siguro mga 5 o 6 na beses kada araw, 4 naman kami sa pamilya lamang, no? So, hindi ko po maintindihan kung paano kalkulasyon dyan, no? Siguro yung 64 pesos, kapag ikaw ay mangingisda, huhuli ka ng isda, kakainin mo, lalagyan mo ng bagoong, ayun, 64 pesos. Hindi naman po tayo lahat nangingisda, no? O di naman kaya yung 64 pesos, yung mga magsasaka na umaani ng talbos ng kamote at yun lang ang kakainin nila, ayun po ang 64 pesos. Pero hindi po realistic yung ginagawa ninyo at nagagalit lang ang taong bayan na parang siniisip ninyo na, wow, masyadong marangya, mabuhay ang tao kapag mahigit pa sa 64 pesos kada kain ang kanilang gagastusin. Hindi po ganon, no? Talagang ang Pilipino, pinag-uubra lang, pinagkakasya, dahil nga po ang number 1 problema naman natin sa bayan at hindi naman ito makakaila ng ating mga namumuno, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At dadagdagan mo pa ng problema na kulang ang trabaho at mababa ang mga sweldo. So talagang please lang po, kung hindi tayo makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, wag na po tayo nang insultuhin ang pagkakatalino ng taong bayan at sabihin na ang food threshold ay 64 pesos per meal. Yung 9,000 kada buwan po na sinasabi ninyo, well, ang realidad po, siguro ganyan talaga ang sweldo ng marami. Pero pinagkakasya lang po nila yan. Hindi po ibig sabihin na tama na yan para sila mabuhay. I'm sure marami po talaga na kung 9,000 naman ang sweldo, nangungutang pa. O baka mamaya nanlilimos na. So, kung hindi po tayo makakatulong talaga para ibisa na nga ang kahirapan, wag na po natin insultuhin at sabihin ang taong bayan ay mabubuhay sa 64 pesos kada meal. Nakaka-high blood po talaga. Ayoko namang ma-high blood dahil mamagang-maga, no? Pero talagang pag inisip mo na parang manhid at wala talaga sa realidad yung ating mga economic planners. Kung hindi nyo po haharapin ang katotohanan at kayo may sariling mundo, para pa mangyayari sa ating ekonomiya kung talagang pagpaplano nyo ay wala namang basihan sa tunay na buhay. So bumaba po tayo dito sa tunay na mundo at diyan natin gawin ang mga plano nang sa gayon, magkaroon naman po ng aktual na solusyon sa mga problema ng marami at hindi po yung mga guni-guni lamang. Attorney, may inilabas na datos ang PSA kahapon. Kaugnay nga po dito sa poverty threshold. Sa isang pamilya na may 5 miyembro sa average sa national, buong Pilipinas, kailangan mo lang ng nasa 13,873 per month. Isang pamilya ito na may 5 miyembro para ma-meet mo ang minimum basic food and non-food needs para po ito sa taong 2023. Ibig sabihin, kung bababa po yung budget mo dyan, considered ka na as mahirap. Pero dito sa NCR, ang tingin ng PSA, kailangan mo ng at least 15,713 pesos. Kung dito tayo sa national average na 13,873, dito nakabase yung 92 pesos na budget sa isang buong araw sa isang pamilya. Tapos kung per meal mo yan, yun lalabas yung nasa 21.3 na kada kain ng isang individual. Pero kung dito sa Metro Manila, mas mataas ito pero nasa lang 100 plus, no, ang itinaas nito sa isang pamilya na dapat gastusin sa loob po ng isang araw. At
dito binase siguro ng PSA yung kanilang suggestion, attorney, kung ano bang menu sa iyong breakfast, lunch at dinner. Ang kanilang suggestion para sa breakfast, scrambled egg, coffee with milk at kanin. Sa lunch naman, pasok daw yung yung boiled munggo with malunggay and dried dilis. May saging at kanin. Sa dinner naman, ang suggestion nila, pritong isda o di kaya ay nilagang baboy, isang putahe ng gulay, tapos kanin. Tapos may kasama na rin snacks, either tinapay or nilagang root crop. Ano sa tingin mo, attorney? Dito pa lang sa coffee, di ko lang alam kung magkano 3-in-1 ngayon. 15 pesos na ata yung 3-in-1 ngayon. Well, ang punto po dyan talaga, no? Hindi mo masusunod yan para sa 64 pesos. Miski ikaw ay magluluto sa bahay, no? Dahil magkano ba yung itlog ngayon, no? Ang 7 itlog pesos. po ay 7 pesos isa na. Minimum, Kung 5 kayo, medium. di 35 pesos na yon, di ba? Tapos sabi mo nga, yung 3-in-1, 15 pesos, no? Tapos yung pagkamahal na mahal pang bigas, no? Na umaabot na ng 60 pesos per kilo, no? Hindi ko alam kung ilang gatang yung kakainin ng pamilyang 5, no? At saka siyempre, sa totoo lang, luxury na yan pag nagkaroon pa ng baboy sa kada isang araw dahil napakamahal na rin po ng presyo ng baboy. At hindi ka naman makaasa rin sa isda kasi yung galunggong na dating kinakain ng mga mahihirap, napakamahal na rin at imported pa ngayon. So siguro kaya nila pinirescribe yung dilis, no? Dahil yung dilis mas mura daw kaysa sa isda. So sa tingin ko, kung 64 pesos yan, ang ilalagay mong ulam dyan talaga, bagoong at asin, at talbos ng kamote, at kanin, Hindi at kayo tubig. lugaw. Ayan, pwede yung maging 64 pesos, no? So, Lalong-lalo na kung may sarili kang tanim ng talbos ng kamote para hindi ka nagagastos, no? Ibig sabihin, attorney, kung yung nabanggit natin na menu, kung lalagpas na meron silang mga dagdag pa na pagkain doon, hindi kayo mahirap. Medyo nakakaangat na kayo sa buhay. Yan yung sinasabi ng NEDA. Sa katotohanan lang po, karamihan talaga ng mga mahihirap, kanin at asin lang ang kinakain. Hindi na po nakakatikim yan ng baboy. Kung paminsan-minsan sila ay mag-iisda, paminsan-minsan sila ay magmamanok. Pero ang baboy po talaga napakamahal na ng presyo at saka lalong-lalo na yung karne na baka, no? Talagang pang special occasion na lang po yan. Karamihan po ang kinakain talaga dilatang sardinas at kanin. Pero hindi ko nga rin po alam kung magkano na ngayon ang presyo ng dilatang sardinas. Baka napakamahal na rin, no? So sana po, kung hindi lang makakatulong talaga sa mga mahihirap, wag na po natin insultuhin. Dahil para namang sinasabi nyo na masyadong marangya pamumuhay nyo, kaya kayo nagugutom. Wag naman po. Wala pong gustong magutom. Talaga lang pong mahirap ang buhay. At saka, uulitin ko po hindi po talaga gagana ang ating economic planning kung hindi nakabase sa realidad ang paningin ng ating mga economic planners. Alam nyo, itong economic planning naman, namana natin yan sa China. Kasi ang China nga, socialist country. So talagang ginamit nila yung pagpaplano ng ekonomiya para palaguin ang kanilang ekonomiya. At yan naman po'y ginaya ng napakadaming mga bansa sa daigdig na hindi na nila iniwan sa pribadong sektor yung paglago ng kanilang ekonomiya. Centralized planning, no? Pero kinakailangan yung mga plano mo nakabase nga sa realidad. Dahil kung hindi naman po nakabase sa realidad, baka hindi gumana yung ating mga projections. Kaya kung tayo po ay nagpaplano na maging upper middle income country by 2028, kinakailangan po, balikan natin ang ating mga assumptions, tignan natin kung anong realidad, tignan natin kung makakamit yan dahil talagang hindi po nabibigyan ng lunas ang problema ng pagtataas ng presyo ng bilihin, lalong-lalo na sa pagkain. Alam naman po natin ang solusyon dyan. Ang solusyon dyan talaga, ibuhos ang kaba ng bayan sa sektor na agrikultura para pumapataas ang kanilang productivity sa pamamagitan po ng hybrid, marami pang patubig, mechanization, at saka yung mga fertilizer at pesticides. Wala pong substitute dyan. Kaya nga lang po, nauubos ang pera natin sa korupsyon. Kaya nga ang panawagan ko sa mga buhayan, alam nyo, kung kayo po'y nagpepiesta, panandalian dahil sa inyong mga nakurakot, isipin niyo po, darating ang punto na baka mamaya yung ekonomiya mismo ay mag-collapse at pati po kayo mawawalan ng balor yung iyaman na nakaw na ipon.
So kinakailangan po talaga, magmalasakit na po tayo sa bayan. Kinakailangan talaga buhusan ng suporta agrikultura kung saan talagang inaasahan ng ating karamihan mga kababayan para sa kanilang kabuhayan. Attorney, kung ang nakikita ng NEDA ay at least 64 pesos kada individual para sa tatlong kain, kasama na rin yung snacks, attorney, abay alam mo ba sa mga inmate, ang kanilang food budget ay nasa 70 pesos kada araw. Mas malaki pa yung sa kanila. Sos Mariosep. Kaysa sa ordinaryong pamilya. And kung Iyan ba yung 70 pesos a day o 70 pesos a meal? 70 pesos sa ano na yun, isang buong araw. Yan yung meal allowance Pero nila. yung sinasabi nilang 64 pesos, ano ba yan? Yung A 64 day? pesos a day, A day na rin yun, yan. sir. So, i-divide mo yan ng tatlong kainan. 21 pesos. So, lalabas na at least 21 pesos. Kung pagbabatayan naman natin ito para sa SONA ng Pangulo, kasi merong 2,000 attorney 2,000 mga dumadalo. So kung pabudgetan natin ng 21 pesos, is makakatipid pala tayo. 42,000 lang yata yung gagastusin. Or kung kahit nang gawin mong 50 pesos yung budget kada meal sa SONA, nasa at least 100,000 pesos yung gagastusin mula sa pera kaban ng taong bayan. Terribly po. Dahil ako po talaga, alam ko mga presyo ng bilihin sa palengke, hindi po kakayanin yung sinasabi nyo na 20 pesos kada kain ng isang tao. No? Mahihirapan po talaga tayo. Hindi kaya. Siguro kaya nga yan kung talagang scrambled egg, kanin at kape. No? Pero hindi naman siguro hanggang always. breakfast lang po yan. No? Oo, hindi po kakayanin. Kami po talaga, Jolly Jeep, hindi po kami marangya dyan sa aming law office. Kumakain lang kami sa Jolly Jeep gaya ng lahat. No? Alam niyo yung Jolly Jeep, no? Yung mga pinapayagan ng Ayala, ng Makati na mga jeep na pumarada, na mga karinderya. Diyan lang po kami bumibili ng tanghalian. Dahil yan ang pong pinakamura. No? At mabuti naman po, yung Makati, pinapayagan yung mga Jolly Jeep para yung mga ordinaryong mga empleyado, hindi naman po kaya bumili ng mga mahaling pagkain. Yan po kinakain namin. At mahigit 150 kada ulo po, kada tanghalian namin. No? At yan na po ay hindi marangya. Yan ay turo-turo na dinadala ng mga jeep dyan sa kalye ng Makati. No? So, bagamat may tubo yan, sabihin na natin 30% ang tubo. O sabihin na natin kalahati. Di ba? 75 pesos din po kada kain. So, hindi po talaga kakasya yung 64 na tatlong pagkain na. Dahil miski may tubo ang mga Jolly Jeep po at mga karinderya na kalahati, 75 pesos din po kada kain pa rin yan. Kahit 2023 yung datos na pinagbatayan ng NEDA attorney, that year, hindi ho ba, mataas na rin yung mga bilihin. Ganitong 64 pesos per day, hindi pa rin realistic. Ay, hindi po talaga, no? Dahil nga, hay nako, ang sinasabi natin ay napakataas talaga ng presyo ng bilihin. So, ang ibig sabihin, attorney, So, dapat maging realistic sila. Dahil ang inflation lang ng bigas is nasa 20% na. Although pinangako ay 20 pesos kada kilo, ang inflation, pagtaas ng presyo ng bigas, 20% na. Paano pa yung iba? Yung iba kasi, kita mo ngayon, nag-ESF, lalong mamahal na naman ang baboy. Yes. O yung avian flu, kaya tumaas din ang presyo ng manok, no? At siyempre yung mga isda, imported na ngayon dahil parang nagkakaroon na rin tayo ng problema sa supply sa ating mga isda, no? At meron pa siyempre problema dyan sa West Philippine Sea na pinagkukuhanan din natin ng isda, no? Pero ngayon, nakapangingisda sila. Ang sabi nga ng mga mangingisda, sa panahon ni Duterte, wala silang problema. So nga ngayon, nagkakaroon silang problema. So sana pati ngayon geopolitical natin, nagkakaroon ng epekto sa ating food supply pagdating po sa mga isda. Huli na lang, attorney, bago tayo mag-break. Yung ating pamahalaan, ang Marcos administration, pinagmamalaki nila, gumaganda yung ating ekonomiya. Pero itong inilabas na datos ngayon ay iba naman, hindi realistic. Ano ang magiging implikasyon yan? Well, kung hindi nga po realistic, hindi ma-achieve ang goals. So wag na po tayo mangarap na tayo magiging upper middle income country by 2028. O kung hindi ko malaman kung anong date yun, basta meron tayong projection na dapat upper middle income country po tayo. Kasi sa tingin ko po ngayon, lumalaki pa ang hanay ng mga naghihirap. Na bagamat sa economics, meron siyang teorya na talagang habang umuunlad ng bansa, magkakaroon muna ng mas malaking disparity. Pero dapat nangyari po yun dati pa. Kasi kung tayo ay nasa middle income na, dapat talagang naibsan na yung buhay ng mga mahihirap. Pero dahil nga runaway ang inflation at nararamdaman ng tao yan. Dahil Dumadami. maski
hindi naman tumataas ng ganong kataas ang kanilang mga sweldo, hindi nakakahabol yung balor ng kanilang sweldo sa presyo ng mga bilihin. Ang sagot, kahirapan.